Acosta Jr. Dr. Camille? Alam mo, Chang, tama si attorney kasi nung una nga, habang nakikita ko yung pagbibigay ng rason ng mga babae rito na kung bakit nila minahal si Tom dahil sa mga kadahilan ng merong ganitong problema before at parang nakikita ko na nagagamit din si Tom. So, nakikita mo dito na kahit na merong inuukol na pagmamahal itong si Tom, ay talagang nababaliwala dahil kasi may kanya-kanya talaga silang kagustuhan at interes. At siguro mas mainam na ang interes ni Lita at interes ni Jennifer ay maayos ang kanilang pamilya, hindi lang dahil sila ay magkapatid, kung hindi talagang dapat lang. Dahil ang problemang nakikita natin dito ay yung kaayusan ng pamilya na ginagawa ng paraan ng kanilang ina na si Aling Jovi ay talagang nahihirapan dahil may mga pagkakataon na ang ibang mga bata talagang sabihin nyo man na idisiplinahin nyo man, merong silang mga pagkakataon na naiibang ugali at yun ay tinatawag nating nagiging oppositional defiant. So, ang oppositional defiant na sabihin natin hindi man disorder pero pag-uugali ay talagang nandoon yun hanggang mga 16 to 17 years old. And dapat lang sa magulang ay magawan ng paraan na itong ganitong pag-uugali ay i-correct. Dahil once na hindi i-correct itong ganitong pag-ugali, maaaring magkaroon na ng tinatawag nating sociopathic behavior wherein maaaring gagawa yan ng hindi maganda. So sana maiayos nyo ito at the same time maintindihan nyo at magkaroon ng kapayapaan ang inyong pamilya. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Bilang alagad ng Diyos at pari ng ating programa, ang paghuhugutan ko po ng sasabihin ko o huling sasabihin ko po ay mismo yung kasulatan. Yung mga salita na namutawi sa ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo po ni San Juan, sinabi ng Panginoon, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay." Pero napansin ko po kanina, tatlo sa ating mga bisita rito ay biglang lumihis ng landas. Ang landas ng Panginoon. Unang-una po, dito po kay Lita. Napakarami pong trabaho na dapat nating pasukan. Pero sinabi mo, dahil hanggang high school lang ang tapos mo, ito ang napili mo at kaya mong gawing trabaho. Pero sa mata ng Diyos at mata ng lipunan ay yung napili mong trabaho ay hindi po maringal, di ba? Napakarami pong mga trabaho na kahit mababa lamang, mababang sahod, pero marangal naman sa harap ng Diyos at harap ng tao. So, yun po ang hindi tamang landas na pinili mo. At dito naman kay Tom, sana ay hindi mo ginamit ang dalawang magkapatid. At sa ngayon, hindi sila nag-away. Kaya sabi mo nga ni attorney kanina, kaya mong isauli si Jennifer kung yan po ang iyong ipingangako para itahak sa matuwid na landas, ang landas ng Panginoon, itong buong pamilyang ito. At para naman sa iyo, Jennifer, siguro ay hindi naman tamang landas ang tinatahak mo. Bumalik ka sa pamilya mo at umpisahan ang iyong pamilya. Kahit na mababa lamang ang uri ng pamilya nyo, masaya ang Panginoon kung nakikita kayong sama-sama, nagmamahalan at nag-uunawaan. Marami pong salamat, Reverend Sonny Merida. Tom, totoo ba na handa kang palayain si Jennifer? Opo. Jennifer, narinig mo naman yung sinabi ni Tom. Opo. Tanggap ko na po. Willing na po kami sacrifice yung relasyon namin para magkaayos lang kami. So maghihiwalay na kayo? Opo. Tsaka sorry din sa ate ko. Sorry ko sa inyo lahat. Tsaka hindi ko naman kasi sinasadya eh. Sana magkaayos-ayos na tayo pati kay nanay. Tita, narinig mo ang sinabi ng kapatid mo. Gusto naman niya pala na maayos kayo, Aling Jovi. Ako rin, patawarin mo ako. Kung ano man yung pagkukulang ko, tao lang ako. Tom, meron ka pa bang gustong sabihin kay Lita? Patawarin niyo na rin ako, Nay. Lita.
alam mo, Jennifer, hindi pa rin naman dito natatapos yun eh. Pwede naman kayong magkaibigan na lamang ni Tom. Opo. Di ba? Opo. Pero siguro, para sa amin, abay to, mas makakabuti munang ikaw na muna ang lumayo at umiwas at bigyan mo sila ng pagkakataon ang mag-iina na mabuo ulit. Kung talagang mahal mo si Jennifer, kaya mo siyang palayain. Opo. Amina na po tayo mga kapatid sa napanood po nating issue. Maraming aral na naman po ang ating natutunan. Mali po ang mamangka sa dalawang ilog at mas maling itong maituturing kung magkapatid pa ho ang pagsasabayin. Hindi po namin inaalisan ang karapatan ng bawat isa na umibig. Sana lang po ay pairalin din natin ang ating mga utak at hindi lang daw po ang ating puso sa tuwing makakaranas tayo nito. Darating po ang panahon na ang ating pamilya pa rin po ang sasalo sa atin kapag tayo po ay nagkakamali at bumabagsak. Sila pa rin po ang laging handa na magbigay ng tulong sa atin sa mga oras na gusto po nating bumangon na. Sa huli, nirirespeto pa rin po namin ang anumang kasarian ng bawat tao. Wala po kaming hinuhusgahan. Lahat po tayo may karapatang umibig. Ipapaalala rin namin po sa lahat na meron ding sinasabi ang ating simbahan at may itinuturo rin po ang ating mga konsensya. Kaagapay ng anumang gusto nating mangyari po sa ating buhay. Maraming salamat at sinamahan po ninyo kami. Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Ang ating pong mahal na trio, tagapayo. Ang mga sausawero at sausawera. At syempre pa sa ating pong mga bisita ngayong pong umaga na nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Sa mga gusto pong dumulog sa inyo pong paboritong Barangay Hall on Air, maaari po kayong bumisita sa aming opisina o kaya naman po ay mag-email lamang kayo sa aming pong fanpage sa Facebook at yung aming pong email account na nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens. At dahil handa namin po kayong ayusin at tulungan na masolusyonan ang bawat problema, one barangay at a time, always ready po ang inyong lingkod at ang aking mga barangay tanod. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Amy, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Hindi mo, puro galit, puro sama ng loob. Ba't ikaw na ginagakay mo? Bakit? Sandali lang po, Aling Annabel. Ina, nagpakalunod. Yung pumunta akong ilog, hanggang dito nga kasi bumabaon ako sa mura. Dahil sa anak na hindi marunong sumunod. Sabi niya, bakit daw ayaw kong lumaya sa bahay? Bakit daw hindi pa ako mamatay? Sabi ganon. Sasampalin ako sa kalsada, sasabunutan ako sa kalsada. Babae ho ako, dalaga ako, gaganunin ako. Totoo ho ba yun, Aling Annabel? Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Huwebes, bago ang balita ang tapat sa